Tiya, pakiusap, iligtas ninyo ang nanay ko. Hindi naman sa ayaw tumulong ni ate niyan. Wala nang lunas ang sakit ng nanay mo. Masasayang lang ang pera kahit dalhin pa sa ospital. Tiyo, nakikiusap ako sa inyo. Hindi nakakayanin ng nanay ko. Wala na kaming magagawa. Wala ring lunas sa sakit ng nanay mo. Tiyo, pakiusap, iligtas ninyo ang nanay ko. Tara na, umalis na tayo. Wala nang magagawa. Gunyan. Siguraduhing alagaan mong mabuti ang bunso mo. Siguraduhing ligtas kang lalaki. Lumaki kang malusog at ligtas. Nanay, gagaling ka rin. Tiyak na gagaling ka. Hindi mo kami maaaring iwan ng bunso ko. Esan? Nanay, bakit hindi ka na nagsasalita? Ate, natutulog ba siya? Sino ang mag-aalaga sa dalawang batang ito? Wala akong pakialam. Ni pambili ng bigas, wala na ako. Ako rin, wala akong pakialam. Parehong pinatay ng magkapatid na iyon ang kanilang mga magulang. Kawawa naman sila, napakamalas. Saan sila pupunta? Ate, ayaw na ba nila sa atin? Yifan, huwag kang matakot. Narito si ate. Sasama ka kay ate. Ate, huwag kang umiyak. Kumain ka para hindi ka magutom. Nanay, ate, saan ka pupunta? Pupunta akong maghanap ng makakain para sa iyo. Maghintay ka rito, bunso. Tingnan mo, may namimigay ng mga baozi. Ang batang ito, marunong nang mamulot ng kung ano-ano. Hindi ba sila ang magkapatid na ulila at walang kumakalinga? Hay, napakamalas talaga ng buhay nila. Napakabata pa nila nang mawala ng mga magulang. May kasama pa silang may sakit na bunso. Pati mga kamag-anak nila ayaw silang alagaan. Noong isang araw, nakita ko silang magkapatid na namumulot ng kalakal sa tambakan. Naku, pati mga kamag-anak nila ayaw masangkot sa problema. Ayaw rin silang alagaan ng iba. Hay, talagang may mga taong walang puso. Mga baozi ito mula kagabi. Itatapon na sana. Gusto mo ba nito? Ako, ayoko po. Kung ayaw mo, maupo ka na lang at kumain dito. Ay, gusto mo ba ang baozi na ito? Kung gusto mo, kunin mo na. Itatapon ko rin naman. Kunin mo na. Sayang naman. Kunin mo na. Itatapon ko rin naman. Salamat po, tiyo. 800 beses mo na itong tiningnan ngayong araw. Hindi na darating ngayon ang batang iyon. Sino ang nakakaalam? Sige na, nakita ko na. Lumamig na ang mga baozi. Tiyo, wala na bang baozi mula kagabi? Sandali, heto, kunin mo na. Salamat po, tiyo. Huifang, sumunod ka sa akin at tingnan natin. Tingnan natin kung ano ang nangyayari. May kakaiba sa itsura ni Laoxiang ngayon. May kakaiba ba sa mukha niya ngayon? Kumain ka at magpakabuso. Mawawala rin ang sakit. Kumain ka rin, bunso. Ate, nilalamig ako. Ayos lang. Kapag niyayakap kita ni ate, hindi ka lalamigin. Dalawa lang ang bata sa bahay. Ang isa, nilalagnat ng mataas. Sobrang payat na niya. May mga butas ang bubong ng bahay. Tumutulo ang ulan mula sa bubong. Hindi pwedeng isang baozi lang ang kainin nila bawat araw. Ganoon nakalala ang lagnat ng bata. Kapag nagpatuloy ito, may masamang mangyayari. Alam ko, pero napakapayat na ng batang iyon. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa tanggapin ka, pero kawawa naman siya. Iho, gusto mo bang dito ka magtrabaho? Tumulong ka sa paglilinis. Punasan mo ang mga mesa. Magaan lang ang trabaho. 5 yuan bawat araw. May libreng isang kain. Tito, pwede bang 2 kain na lang? Pwede. Salamat po, tito.
Kapag hindi natin kinuha ang natira sa kaldero, itatapon lang din iyon. Napakarami na ng mga anak. Napakarami na ng mga anak. Dahil marami na sila, bukas ay ipagluto mo sila ng mainit na tanghalian. Sige na, umuwi ka na. Anak. Ay, bakit ka nagbubuntong hininga? Ang batang ito ay marunong dumiskarte at kumita ng pera. Kitang-kita namang naging ganito na siya. Sa bawat pagpunta niya, isang balot lang ng tinapay ang sinasabi niyang salamat. Mabuti siyang bata, hindi ba? Hindi na niya kakayanin. Ate, giniginaw ako. Sobrang lamig. Huwag kang matakot, nandito si ate. Ate, may paraan ba? Ate, giniginaw ako. Nanay, gusto ko si nanay. Huwag kang matakot, nandito si ate. May paraan. Ate, siguradong may paraan. Bunso, ano ang nangyari? Anak, nilagnat siya buong gabi. Wala akong pera. Tito, nakikiusap ako. Tulungan ninyo ang kapatid ko. Nilalagnat na siya ng ganito. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Dalhin mo siya sa ospital. Tito, wala akong pera. Ipagamot muna natin siya. Ako na ang bahala sa bayad. Fang. Ano ba iyan? Unahin nating ipagamot ang bata. Pag-usapan na lang natin ang bayad pagkatapos. Anak, ano ba iyan? Bilisan mo, halos himatay na siya. 39.8 ang lagnat. Ikabit agad ang swero. Kapag pinatagal pa, maaaring mapinsala ang utak niya. Doktor, unahin ninyo pong gamutin ang bata. Gamitin muna ninyo ito pambayad. Magkano ba ang halaga nito? Ikabit muna natin ang swero. Pag-usapan na lang natin ang pera pagkatapos. Anak. Patawad. Gunyan, ayos lang. Mas mahalaga ang kalagayan ng kapatid mo. Pero, tito, iyan ang nanay mo. Kung nabubuhay pa ang nanay ko. Kung nakita niyang nilalagnat ng ganito ang anak niya. Kung nakita niyang ganito ang kanyang anak. Ganoon din ang gagawin niya. Umiyak ka ba? Hindi. Pumasok lang ang alikabok sa mata ko. Huwag mo akong lokohin. Namamaga na ang mga mata mo. Ayos lang, ate. Inaantok lang ako. Kagigising ko lang. Nanaginip ako. Ano ang napanaginipan mo? Napanaginipan ko si nanay. Nakasuot siya ng puting damit. Nakatayo siya sa isang napakagandang lugar. Umingiti siya at sinabi sa akin. May mag-aalaga sa inyong magkapatid. Tama ang sinabi ni nanay. Ate, sina Tito Zhao at Tita Huifang ba iyon? Sila nga. Kapag malaki na ako at kumikita na, babayaran ko si tita at susuklian ang lahat ng kabutihan niya. CJ, magkasama nating gagawin iyon. Pinky promise. Pinky promise. Kahit 100 taon, hindi tayo magbabago. Tita, siguradong masusuklian ko ang lahat ng kabutihan ninyo. Anong kabutihan ba ang sinasabi mo? Nalilito ka na ba? Tita, nakita ko na. Nang buksan ninyo ang supot ng tela. Nakita ko. Ano ang nakita mo? Bumalik ka na sa trabaho. Isinanla ni Ifan ang panaling iniwan sa kanya ni nanay. Para ipagamot ka. Sabi niya, lumang gamit lang daw iyon. Walang halaga. Pero alam ko, iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Balang araw, talagang tutubusin ko iyon. Kahit kailangang magsakripisyo ako ng lahat. Tutubusin ko ang panaling iyon. Tito Zhao, nakapagpaaral ka ng 2 college graduate. Kahanga-hanga ka talaga. Sila ang nagsikap at nagbigay ng karangalan sa sarili nila. Ano ang kinalaman ko roon? Haha, sabi ko na nga ba. Alam kong may mararating ang 2 batang ito. Gifang, umaapaw na ang saa mo. Masaya lang ako. Fang, ang matrikula ng 2 batang ito. Alam kong kapag pinagsama ang matrikula at pamasahe, aabot iyon sa mahigit 10,000. Noong nakaraang buwan, nagpagamot ka pa sa ospital dahil sa sakit ng binti mo at malaki rin ang nagastos mo. Unahin muna natin ang mga bata. Maliit na karamdaman lang ito. Huwag kang mag-alala, hindi ako basta bibigay. Tito Zhou, kung hindi makaalis sa lugar na ito ang 2 batang ito. Habang buhay silang mabubulok sa eskinita na ito. Habang buhay silang makukulong sa eskinita na ito. Habang buhay silang mabubulok sa eskinita na ito. Hindi natin sila pwedeng hayaang sundan ang dati nating landas. Alam ko. Kung ganoon, pag-isipan mo na. Ako na ang bahala sa pera. Ilabas muna natin ang perang inilaan para sa pag-aaral ni Long Zhenqin. Pagkatapos, 2 buwan na lang at matatapos na. Gumuho na ang lahat. Kahit talian ng alambre, hindi nakakapit. Kung hindi kakapit, talian pa natin ng mas marami. Ayos na ang lahat. Saka na natin pag-usapan ang iba. Iniipon ko ang perang pambayad sa paggawaan.
Kaya pa ng bodega ng siomai na tumagal ng ilang taon. Mas mahalagang makapag-aral ka. Huwag mong gagalawin ang pera para sa bodega ng siomai. Tito, halos gumuho na ang bodega ninyo. Kung gumuho man, tatapalan at tatapalan natin ang alambre. Magagamit pa iyon. Tito, hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Subukan mong huwag tanggapin. Ginawa ko ito buong magdamag. Kiniskis ko ang talampakan sa biyahe mula sa ibang lalawigan. Anak, buong gabi mo itong ginawa. 2 gabi, sa unang pares pa lang tabingi na ang tahi. Binaklas ko at sinimulan ulit. Mag-aral kang mabuti sa labas. Huwag mong kalimutan ang pamilya mo. Malakas pa ang katawan namin ng tiyo mo. Kapag kumita na ako, babalik ako para sunduin kayo at iparana sa inyo ang ginhawa. Tama na ang matatamis na salita. Mag-aral kang mabuti sa labas. Huwag mong hayaang maging palaboy ka lang sa eskinita na ito. Tito, tingnan ninyo ako. Ano bang tinitingnan mo? Bumangon ka na. Malamig ang sahig. Tito, tumingin kayo sa akin. Sabihin ninyo ulit. Ano bang sasabihin ko? Hindi naman ibig sabihin ito na hindi na ako babalik. Kapag kumita na ako, talagang babalik ako para sunduin kayo ni tita at iparana sa inyo ang ginhawa. Tinutupad ko ang mga sinasabi ko. Sige na, sige na. Naiintindihan ko na. Bumangon ka na. Wala ito. Napuwing lang ako. Tito, babalik din ako. Mabuti. Hihintayin ka ni tiyo. Kumain ka sa biyahe. Huwag kang magtiis ng gutom. Kumain ka ng marami. Ilang araw ang biyahe sa tren. Hindi sasapat ang baon mo. Pagdating mo, tumawag ka. Opo. Sabihin mo sa tiyahin mo kung may kailangan ka. May taong magbubuhat nito. Opo, tiya. Naiintindihan ko na. Sige na, sige na. Malapit ka nang umakyat sa susunod na baitang. Malapit ka nang umalis. Kapag nasa labas ka, makinig ka sa matatanda, naiintindihan mo ba? Opo, tiya. Alam kong kaya mong tuparin iyon. Tutupad ako. Mabuting bata. Sige na. Ate, tingnan mo ito. Hindi ko na makita. Ate, sa tingin mo ba magluluto pa rin ng bao si Tito? Siyempre, kahit sinasabi niyang pagod na siya, hindi niya matiis ang isang araw na hindi humahawak ng pangsingaw. Paano naman si Tia? Ganoon din si Tia. Sinasabi niyang wala siyang pakialam sa akin. Pero sa totoo lang, higit pa sa sarili niyang anak ang iniisip niya. Ate, makakabalik ba talaga tayo balang araw para sunduin sila? Siguradong sigurado. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Tito Joe, sa tingin mo ba magiging matagumpay talaga ang 2 batang ito balang araw? Halika na. Kailangan pa nating gumising ng maaga bukas para magluto ng bao. Ate, tingnan mo ang larawang ito. Umingiti si Tito na parang pumipitas ng bulaklak. Palaging nakapaligid kay Tia ang lumang saya niya. Ilang daang beses na niyang nilabhan ang saya na iyon. Pero ayaw pa rin niyang palitan. Ate, sa tingin mo ba matutuwa si Tito kapag nakita niyang nakabalik na tayo? Baka magkunwari na naman siyang seryoso at sabihin. Huwag kayong masyadong mambola. Siguradong ganoon niya. Tapos, palusot na magsasalita si Tia para ayusin ang lahat. Tito Sao, hindi nagbabago ang ugali mo. Pagkatapos, ungol lang si Tito. At tatalikod para magluto ng bao. Sandali, ano ba ang nangyayari? Excuse me, dati ba ay tindahan ng bao ang lugar na ito? Pinalitan na ito bago pa sumapit ang bagong taon. Ngayon, tindahan ito ng amo kong si Jinpeng. Nasaan ang dating amo? Iyong mag-asawang apelyido Zhu. Hindi ko alam. Nang kunin namin ang pwesto, bakante na ang bahay. Wala kaming nakitang kahit ano na pag-aari ng mga Zhu. Pati ang natira sa kaldero. Itinapon na lang dahil walang kukuha. Hihi! Bakit mas masarap ang bao ng pamilya ninyo kaysa sa gawa ng iba? Saan nagpunta si ate, si Tito at si Tia? Hindi ko alam. Pumunta sila sa kabilang kanto. Matagal na silang hindi nakikita. Hindi ko alam. Baka umalis na sina Tito Zhu matapos makuha ang bayad sa pagpapasa ng tindahan. Hindi ako sigurado. Hindi ko alam. Wala talaga akong alam. May kailangan pa ako. Mauuna na ako. Tito Wang, naaalala mo pa ba ako? Ako si Gunyan. At siya si Ifan. Nakabalik na kayo. Tito Wang, bakit wala na ang Zuji Baozi shop? Saan nagpunta sina Tito at Tia? Kumuha raw si Tito Zhu ng malaking halaga mula sa pagpapasa ng tindahan. At umuwi sa probinsya para magretiro. Saang probinsya sila nagpunta? May iniwan ba silang address? Wala silang iniwan. Tito, alam mo ba kung ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin, pakiusap.
Para sa aming magkapatid. Mas malapit pa sa pamilya sina Tito at Tia. Hindi ko talaga alam. Halika na. Ate, hindi mo ba napapansing may mali? Kitang-kita sa mga mata ni Tito Wang na may itinatago siya. Hindi lang si Tito Wang. Parang buong eskinita ay may itinatago sa atin. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Maghahanap tayo. May magsasalita rin sa bandang huli. Mas mahalaga ang pag-aaral mo. Tumawag ka kapag nakarating ka na. Kapag nagugutom ka, kumain ka. Kapag malamig, magsuot ka ng dagdag na damit. Ano man ang mangyari, kailangan nating balikan sina Tito at Tita. Hindi nila tayo iniwan noon. Kaya hindi rin natin sila iiwan ngayon. Ate, sabi mo may itinatago ang lahat ng tao sa buong eskinita. Ano ba talaga ang itinatago nila? Hindi ko alam. Pero aalamin ko. Zudishon. Lumagda siya sa kasunduan sa paglilipat at kinuha ang susi. Sabi raw, aalagaan siya sa pagtanda. Hindi ko na itanong kung saan mismo siya nagpunta. Ano ang nakalagay na dahilan ng paglilipat sa kasunduan ni Tiuzhang? Mahina raw ang pagpapatakbo. At kusa raw niyang ipinasa. Talaga ba? Sabi niya, kusang loob daw na ipinasa ni Tito ang tindahan. Dahil mahina raw ang pagpapatakbo. Naniniwala ka ba? Hindi. Mas mahalaga kay Tito ang tindahan kaysa sa buhay niya. Noon, halos magkandabungkag na ang mga steamer basket niya. Tinatali pa niya ng alambre at ayaw palitan ng bago. Paano niya basta na lang sasabihing ayaw na niya? Mas pinahahalagahan niya ang isang steamer basket kaysa sa buhay niya. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Sabi nila, gumagawa raw siya ng kung ano-anong trabaho sa labas ng lungsod. Pumunta tayo sa labas ng lungsod. At, si Tito iyon. Tito. Gunyan, Ifan. Kayo, paano kayo naparito? Huwag mo akong hawakan. Marumi ang mga kamay ko. Baka madumihan ang damit mo. Tito, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi ba nagtatrabaho kayo sa labas? Magtrabaho kayo ng maayos. Bakit pa kayo nag-abala pang bumalik? Tito, pumunta po kami para sunduin kayo. Bakit ninyo ako susunduin? Mabuti naman ako. May trabaho at may makakain. Tito, namumulot po kayo ng mga karton sa himpilan ng scrap. Tito, nagbubukod po kayo ng mga karton sa himpilan ng scrap. Ayos pa naman ang buhay ko. Tito, bakit po kayo umabot sa ganito? Umuwi na kayo. Mamuhay kayo ng maayos. Tito. Nasaan po si Tita? Naghuhugas ng pinggan si Tita sa isang maliit na kainan sa bayan. Tito, sabi ninyo po. Huwag ka nang umiyak. Wala namang masamang nangyari kay Tita. Paghuhugas lang ng pinggan iyon. Hindi naman mabigat na trabaho. Tito. Kayo po ang nagbubukod ng karton sa himpilan ng scrap. At si Tita naman ay naghugas ng pinggan sa kainan. Tito, sabihin ninyo sa akin kung hindi kayo nahihirapan. Sabihin ninyo sa akin kung hindi mabigat ang trabaho. Tito, wag na muna ninyong alalahanin kung saan kami nagtatrabaho. Sabihin muna ninyo sa akin kung ano talaga ang nangyari sa tindahan. Nangyari na iyon. Wag na nating pag-usapan. Tito, kung gusto ninyo talaga akong tulungan, magtrabaho kayo ng maayos. Mamuhay kayo ng maayos. Tito, hindi po maliit na bagay ang pag-aalaga ninyo sa amin sa loob ng maraming taon. Sapat nang makita kong naging mabuti ang buhay ninyong magkapatid. Ek! Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Ipinangako kong susunduin ko sila at ipararanas sa kanila ang magandang buhay. Pero anong klaseng buhay ang mayroon sila ngayon? Namumulot sa himpilan ng scrap at naghugas ng pinggan. Ano ba ang ginagawa ko sa loob ng maraming taon? Ate, hindi mo ito kasalanan. Kasalanan ko. Paulit-ulit kong sinasabing maghintay muna sila. Maghintay hanggang maging maayos ang buhay ko, saka ko sila susunduin. Pero kaya ba nilang maghintay? Hindi na sila makapaghihintay. Naaalala mo ba ang mga sapin sa sapatos na ginawa ni Tita? 2 gabi niya iyong tinahi. Pumaling ang unang Perez. Binaklas niya at tinahi ulit. Sumakit ang mga binti niya kaya hindi na siya makapag-squat. Bakit ka pa nakaupo roon? Ako na ang tatahi ng sapin ng sapatos mo. Tiyo, nandoon ang lata. Ang bawat bariyang kinita sa pagbebenta ng siomai ay ibinigay ninyo lahat sa amin. Hindi na kayo makapagsingaw ng siomai. Kahit itali ng alambre, ayaw pa ring palitan. Ate, kahit sino pa ang gumawa nito. Sisiguraduhin nating malalaman natin ang buong katotohanan.
Gunyan, Ifan. Kayo, bakit kayo na parito? Anak, bumalik na ako. Mabuti at nakabalik ka. Umupo muna kayo. May ilan pa akong mangkok na hindi nahugasan. Anak, ako na ang maghugas. Sumama ka sa amin. Kami na ang maghugas. May natitira pang trabaho. Ibabawas ng amo sa sahod kapag hindi natapos. Nahugasan ko na. Tara na. Anak, nahugasan ko na. Tara na. Ay. Sige, tara na. Walang problema, tiyo. Tumanda na kayo. Hindi na kayo makapagsingaw ng siomai. Ipinasa na ang tindahan sa iba. Hindi na rin namin kaya ang mabibigat na trabaho. Kaya pumili kami ng mas magaan para hindi mahirapan. Ang paghugas ng pinggan ay tinatawag ninyong magaan. Mas madali na ito kaysa magsingaw ng siomai. Hindi na kailangang gumising ng madaling araw at magpuyat. Nasaan ang pilak na panulak ng karayom? Ang pilak na panulak ng karayom. Anong panulak ng karayom? Hindi ko na maalala kung saan ko inilagay. Niloko ako ng mag-asawa. Noong araw, ipinagbili ninyo ang pilak na panulak ng karayom para mapagamot si Ifan. Palagi ko yung iniisip. Nangako akong kikita ako at babayaran ko kayo. Bobo kang bata. Ano ba ang halaga ng isang lumang panulak ng karayom? Anak, naalala ko na. May mga kamay at paa pa ako. Hindi ibig sabihin na hindi na kami makapamumuhay. Tiyo, tita. Bakit ninyo patuloy na itinatago ang mga ito? Isang punit na papel lang naman. Sayang naman kung itatapon. Ito ang taon na 8 taong gulang ako, anak. Binilhan ninyo ako ng bagay na iyon, ang panulak ng karayom. Noong tagsibol na iyon, araw-araw ko iyong dala. Kahit matulog ako, ayaw ko itong alisin. Pero nang lumaki ka na, sabi ninyo, hindi na nagsusuot nito ang mga lalaki. Kaya itinago ko na lang. Walang problema. Tingnan natin. Tingnan natin kung may mali kang naisulat. Ilang beses ko na ring nabasa ang mga liham na ito. Hindi ko na mabilang. Kapag may libreng oras, binabasa ko. Tiyo, tita, patawad po. Anak, patawad. Bakit ka biglang tumayo? CJ. Tiyo. Noong araw, nanghiram kayo ng pera para mabayaran ang pamasahe namin. 2 gabi kayong nagtiis. Sabi ko, kapag kumita ako, babalik ako para sunduin kayo. Pero sa lahat ng taon, nagtrabaho kayo sa basurahan, namumulot ng mga kahon. At naghugas ng pinggan si tita sa isang kainan. Hindi ko man lang alam ang pinagdaraanan ninyo. Anak, wala kang dapat ikahingi ng tawad kaninuman. Na kaya ninyong makaalis dito. May narating na kayo. Kami ng tiyo mo, sapat nang malaman naming maayos kayo. Tita, puro sugat na ang mga kamay ninyo. Namamaga na pati mga kasukasuan ninyo. Sinasabi ninyong hindi mahalaga ang mga ito. Ayos lang ako, mga dating karamdaman lang ito. Tama na po ang pagsisinungaling ninyo sa amin ng tiyo. Noon, kayo ng tiyo ang nagprotekta sa akin at kay Ifan. Ngayon naman, ako ang magpoprotekta sa inyo. Wala nang sinumang makapang-aapi sa inyo. CJ, umaasa na kami sa inyo mula ngayon. Sa akin at kay tiyo. Anak, hindi na kami aalis kahit saan. Mabuti, wag na kayong umalis. Wag na. Yifan. Kailangan kong imbestigahan ng mabuti ang usapin ng tindahan. Hindi ko rin alam kung saan magsisimula. Titiyakin kong ilalabas niya ang tunay na halaga nito. Hindi ito tungkol sa pagbabayad ng kabayaran. Ito ang mga bagay na ninakaw mula kina tito at tita. Ilabas mo lahat, walang kulang. Niloko ako ni na tito at tita. Bakit ka pa gumagastos ng pera? Ayos lang ako. Wala akong anumang karamdaman. Tito, mabuti po ba kayo? Hindi sapat ang salita lamang. Makinig kayo sa doktor. Ibaba mo ang ulo mo. Matanda na kayo, makinig na lang kayo sa kanya. Anak, taos puso lang ang hangad ko para sa iyo. Si Zhao Shibo. Malubha ang pinsala sa gulugod. Marami na kayong taong sakit sa tiyan. May banayad din kayong alta presyon. Bunga lahat ito ng matagal na pagtatrabaho at pagod. Kailangan ninyong magpagaling ng hindi bababa sa 6 na buwan. Hindi na kayo pwedeng gumawa ng mabibigat na trabaho. Maliit na karamdaman lang ito. Gagaling din ako sa pagpapahinga. Saan tayo kukuha ng pambayad? May anemia rin ang asawa ninyo. May rayuma siya at deformed na ang mga kasukasuan ng magkabilang kamay. Gunyan. May alam ka ba tungkol sa tindahan? Tito, magsalita kayo kung gusto ninyo. Kung ayaw ninyo, wag na kayong magsalita. Hindi ko kayo pinipilit. Ayaw akong pagsalitain ng tita ninyo. Natatakot siyang malaman ninyo ang lahat at bigla kayong mawala ng pag-asa. Baka masira ang kinabukasan mo. Tito. Naku.
Pero nahanap mo pa ang lugar ng mga recyclable. Hindi na ito maitatago pa. Dahan-dahan lang kayong magsalita, Tito. Huwag kayong magmadali. Noong taong iyon, bigla na lang isinumbong ang tindahan. Sinabing hindi pasado sa pamantayan ang kalinisan ng pagkain. May dumating na binata na may dalang dokumento at sinabing pagmumultahin kami. At ipasasara raw ng tuluyan ang tindahan. May ulat ba ng pagsusuri bilang ebidensya? Wala silang ginawang pagsusuri. Nagbigay lang sila ng abiso ng multa. Hindi po ba kayo umapela? Walang naman sin sa amin. Sinunod lang daw nila ang proseso. Mumultahan muna bago ipagagawa ang mga pagbabago. Pagkatapos ay susuriin muli. Pero may dumating na tagasuri. Paulit-ulit nilang sinabing hindi pasado. Ilang taon akong nagtitinda ng mga syupao. Wala kailanman naging problema. Bigla na lang naging hindi pasado. 3 beses nilang sinabing hindi pasado. Noon, nagkasakit din ang tita ninyo. Kailangan ng pera para sa pagpapagamot. Kailangan din ng pera sa pagtaas ng upa. Pati ang multa, kailangan ding bayaran. Hindi ko na kinaya ng mag-isa. Napilitan akong lumipat. Bigla na namang nagtaas ng upa ang may-ari. 3 beses sa loob ng 1 buwan. Sa bawat pagkakataon, ang sabi ay umalis kami kung ayaw naming magbayad. Tito, malinaw na sinadya ang lahat ng ito. At doon mismo nagsimula ang lahat. May taong biglang dumating. Sinabi niyang handa siyang kunin ang tindahan. Hindi man mataas ang alok niya. Pero sapat iyon para maibsan ang aming kagipitan. Sino ang taong iyon? Tito, saan napunta ang perang ibinayad sa iyo? Napunta sa pagpapagamot, multa at pambayad sa upa. Halos wala nang natira. Tito, si Jinpeng ba iyon? Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Tama na, huwag mo nang guluhin ang sarili mo. Mamuhay na lang kayong maayos. Tito, hindi ito panggugulo. Ito ang katarungang dapat kong ipaglaban sa pagbabalik ko. Noong araw, tiniis ninyo ni tita ang lahat para protektahan kami. Kahit ano, pinasa ninyo. Paulit-ulit nila kaming pinuntahan para mag-inspeksyon. Ako na ang papalit sa inyo. Kung imbestigahan ninyo, sige, imbestigahan ninyo. Ang mahalaga, siya mismo ang madadawit. Ate, hindi ko malilimutan ang pangalang Jinpeng. Bukas ko sisimulan ang investigasyon. Tungkol sa tindahan ni Tito Zhao. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tinanong ako ni Liu Qi. Hindi ko talaga alam. Wala akong narinig tungkol sa tanikala. Matagal na iyon tapos na ang lahat. Nagsimula nang lumitaw ang mga problema. Malinaw sa akin ang lahat. Hindi sa hindi nila alam. Hindi lang sila naglalakas loob magsalita. Ate, may natuklasan ako sa investigasyon. May isang kumpanya ng pagkain at inumin sa ilalim ng pangalan ni Jinpeng. Mabilis ang paglawak nito nitong mga nakaraang taon. Nagbukas sila ng napakaraming fast food at convenience store. Saan nila itinayo ang mga tindahang iyon? Hulaan mo kung saan. Sa mga lokasyon ng mga sangay na iyon. Karamihan ay nasa dating Old Alley. Sa maliliit na kainan at tindahan doon. Pawang mga lumang tindahan ang mga iyon. At lahat ay pag-aari ng mga karaniwang taong nagsisikap sa sariling puhunan. Katulad ng tindahan ni Tito. Bigla na lang, walang malinaw na dahilan, pinalitan ang mga pangalan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano sila gumawa ng masama. Tito Zhao. Paano na uwi sa ganito? Aling Zhang, alam po ba ninyo kung ano ang nangyari noon? Ang tindahan ni Tito Zhao. Noon pa man talagang nakakaagaw iyon ng atensyon. Hindi nagkulang ang taong iyon na si Jinpeng sa palihim na paninira. Paano siya gumawa ng masama? Bigla silang nag-inspeksyon sa kalinisan at nagtaas ng upa. Sa loob lamang ng mahigit 1 buwan, sunod-sunod ang mga pangyayaring ito. Sobrang siksik ng mga ito. Pakiramdam naming lahat ay may mali. Nagsalita ako. 2 beses akong nagreklamo. Kinabukasan, may dumating sa tindahan ko at nagsimulang manggulo. Nagbabala sila at sinabing mag-ingat ako. Mula noon, hindi na ako nangahas magsalita. Hindi ko na kaya, Aling Zhang. Buksan natin muli ang pinagmulan ng mga pangyayaring ito. Hindi kita sinisisi. Ilang taon na akong hindi mapalagay dahil dito. Aling Zhang, naaalala po ba ninyo ang lalaking masakit ang tiyan? Noong araw na iyon, umupo siya sa harap ng pwesto at sumigaw na masakit ang tiyan niya. Pero kitang-kita ko ang buong pangyayari. Kahit isang baozi, hindi siya kumain. Wala talaga siyang kinain kahit isa. Umupo siya roon, sumimsim ng inuming gatas mula sa balatong, saka nagsimulang sumigaw. Napakalakas ng sigaw niya at narinig iyon sa buong eskinita. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ng tanggapan ng kalinisan. Sabi nila, may nagsumbong. May nagreklamo raw laban sa amin. Kung gusto ninyong mag-imbestiga, sige. Ipaglaban natin ang katarungan para kay Tito Zhao. At magiging panatag din ang loob naming mga taga-Old Alley. Hindi ito alinsunod sa wastong proseso ng inspeksyon sa kalinisan. Pagkaalis niya kinabukasan, sinadya nilang pahirapan siya. Ate, tingnan mo ito. Ang ahensyang nagsagawa ng pagtatasa ay tinatawag na Hengsin Valuation. Kalaunan, pinalitan nito ang pangalan. Ngayon, tinatawag na itong Hengsin Real Estate Consulting. At pagkatapos, sinuri ko ang mga record. Ang Hengsin Real Estate Consulting ay isang kaakibat na kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Jinpeng. Ang ahensyang nagsagawa ng pagtatasa ay kaakibat din niyang kumpanya. Kung gayon, ang mapanlinlang na ulat ng pagtatasa ay siya mismo ang nagtakda ng halaga.
Ibinaba niya ang halaga ng mga tindahan hanggang halos wala na. Hindi ito kayang gawin ng isang tao lamang. Isa itong buong sistema ng mga reklamo sa pilitang pagtataas ng upa, pagbababa ng presyo, at manipuladong pagtatasa. Unti-unti nilang itinutulak ang mga tao sa sulok. Pagkatapos, nagpapanggap silang tagapagligtas at inaangkin ang lahat. Sinasabi pa nilang kusang loob na ipinagbili ang mga ari-arian. At hindi lamang ang tindahan ni Tito ang biktima. Sa mga nakaraang taon, ginamit ni Jinping ang parehong paraan. Pinipilit niyang bilhin sa mababang halaga ang mga tindahan sa paligid. Sa paunang pagsisiyasat ko, 7 o 8 tindahan na. 7 o 8 tindahan. Pawang maliliit na negosyong pinapatakbo ng matatapat na tao. Gaya ni Shu. Pinilit silang pumirma sa kontrata. Talagang kailangan kong busisiin ang mga kwentang ito. Kailangang mahanap ang buong katotohanan. May 2 taong paikot-ikot ngayon sa Old Alley para kay Ginoong Jin. May dala pa silang mga litrato at nagtatanong sa buong lugar. Mukhang iniimbestigahan nila ang paninirang ginawa kay Zhu Dishon. Anong mga litrato? Mukhang litrato iyon ni Zhu Dishon habang nagtatrabaho sa basurahan. May litrato rin siyang naghugas ng pinggan. Ano ba talaga ang iniimbestigahan nila? Ang kontrata noon ay peking dokumento. Ang tatak ng daliri ay si Lao Yuan mismo ang naglagay. Walang makakapagbaliktad sa kasong ito. Gusto mo bang ako na ang humawak nito? Huwag muna. Tingnan natin kung ano talaga ang natuklasan nila. Hindi pwedeng hintayin pa. Kailangan nating maghanda ng maaga. Maghanda para saan? Alamin natin ang buong pagkatao ng dalawang iyon. At paalalahanan mo rin si Kiki. Sabihin mong mag-ingat siya sa mga sinasabi niya. Naiintindihan ko. Nyanbe, buong araw kang nasa labas. Kumain ka na ba? Pinainit ko na ang lugaw para sa iyo. Kumain na po ako. Hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Bakit namumula ang paligid ng mga mata mo? Tinamaan lang po ng hangin. Buong araw akong nasa labas. Ano ang natuklasan mo? Tito, nahanap ko na ang record ng reklamong inihain laban sa inyo noon. Walang ulat ng inspeksyon. At ang ahensyang nagsagawa noon ng pagsusuri sa tindahan ninyo ay kumpanyang nakapangalan mismo kay Jinping. Alam ko na. Halika, uminom ka ng lugaw. Inumin mo muna ang lugaw. Bukas na natin pag-usapan ang mga iyon. Kuya Liuki, tama po ba? Tungkol saan ang tindahan ng Baozi? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ninyo. Kuya Liuki, huwag po kayong kabahan. Gusto ko lang po sanang makipag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na. Noong araw na iyon, nakaupo ka sa harap ng tindahan at nagsasabing masakit ang tiyan mo. Pero hindi ka man lang kumain ng kahit isang baozi, tama ba? Sino ang nagsabi sa inyo niyan? Hindi ko na talaga maalala. Napakarami ng taon mula noon. Kuya Liuki. Ang tinutukoy ninyo ay si Tito Zhao. Mahigit 60 taon na siya. Nangangalakal siya ng mga karton sa istasyon ng basura. Ang asawa niya naman ay naghugas ng pinggan sa isang kainan. Namamaga at nagde-deform na ang mga kasukasuan ng kamay nila. Kahit may sugat na, patuloy pa rin silang nagtatrabaho. Kuya Liuki, baka napilitan ka rin noon. Dahil wala kang magawa, kinuha mo ang perang iyon para mabuhay. Hindi kita sinisisi. Pero napakaraming taon na ang lumipas. Dahil sa ginawa mo noon, napilitan sina Tito Zhao at ang asawa niya. Na mawala ng dangal at tuluyang masira ang reputasyon. Unti-unting ipinagkait sa kanila ang kanilang tindahan hanggang sa tuluyan itong mawala. Ngayon, namumulot sila ng basura sa istasyon ng kalakalang muli. At naghugas ng pinggan sa kainan. Alam mo ba iyon? Ako. Kuya Liuki, sabihin mo lang ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari noon sa Zuji Baozi Shop? Sino ang nag-utos sa iyo? Kapag nagsabi ka ng totoo, poprotektahan ka namin. Kapag hindi ka nagsalita, hindi ka rin hahayaang makatakas ni Jinping. Akala mo ba dahil ilang taon mo siyang pinagtakpan? Aalalahanin niya ang kabutihan mo. Naku! Si Jinping ang nanulsol sa akin. Si Jinping ang nagbayad sa akin. Binigyan niya ako ng 200 yuan. Pinapunta niya ako sa harap ng tindahan para uminom ng gatas na toyo. Pagkatapos, pinasigaw niya sa akin na masakit ang tiyan ko. Mas malalim, mas mabuti. Sinabi niyang baka masira ang reputasyon ng tindahan ni Tito Zhao. Noong araw na iyon, hinarangan niya ako sa bungad ng eskinita. Sinabi niyang tulungan ko siya kapalit ng 200 yuan. Noon, talo ako sa sugal. Baon ako sa utang. Para sa akin, perang pangligtas buhay ang 200 yuan. Kaya pumayag ako. Pagkatapos, pumunta ako roon. Umupo ako sa harap ng pwesto at uminom ng gatas na may toyo. Bigla niyang sinimulang isigaw na sumasakit ang tiyan niya. Sumigaw siya ng ubod lakas, kaya narinig ng buong eskinita. Kinabukasan, dumating ang mga taga-sanidad. Sabi nila, may nagsumbong. Nakulong ako. Natatakot akong gagawa ng gulo si Jinping. Alam kong malaki ang utang na loob ko kay Tito Zhao. Pero noong mga araw na iyon, hawak ko na ang pera. Ginastos ko iyon, at nang malamang nadakip si Tito Zhao, saka ko siya naalala. Maaari ba ninyo akong protektahan?
Malupit na tao si Jinping. Huwag kang mag-alala. Ipapanotaryo namin ang iyong testimonya. Poprotektahan ka ng batas. Mula ngayon, huwag ka nang makipagkita o makipag-ugnayan kaninuman. Lalo na kay Gunyan. Kung may pumunta sa iyo mula kay Jinping para manggulo, tawagan mo agad si Attorney Chen gaya ng sinabi namin. Direkta mo akong tawagan. Emma, hindi ko kayang harapin si Tito Zhou. Tungkol iyon sa mga pangyayari noon. Hindi mo kayang pasanin iyan ng mag-isa. Si Jinping ang tunay na dapat managot. Sapat nang handa kang humarap at magsabi ng totoo. Malaking tulong na iyon. Sapat na ba ang testimonya niya? Sapat ito pero hindi pa matibay. Duwag siyang tao. Kapag nalaman ni Jinping na nagsalita siya, tiyak na gagawa siya ng paraan para patahimikin siya. Wala, ate. Naalala ko lang ang itsura ni Shu sa basurahan. Parang nabibigatan at kinakabahan ako. Yifan! Sa tingin mo, noong mag-isang hinarap ni Shu ang lahat ng iyon. Ganito rin kaya ang naramdaman niya. Mag-isa siyang nakatayo sa eskinita. Bigat at kaba ang nasa puso. Pero wala siyang masabihan. Wala siyang masabihan ni isa man. Tara na, umuwi na tayo. May gagawin pa tayo bukas. Gabi na. Sinabi na ni Liu Qi, Boss Jin. Kapag naglakas loob kang magsalita sa kritikal na sandaling ito, o may mabunyag na kahit ano, makakalimutan mo na ang magandang buhay. Hindi ako magsasalita. Wala akong sinabi, boss. Mas mabuting ang wala kang sinabi. May sinabi si Boss Jin. Tungkol sa 200 yuan noon. Kapag binanggit mo kahit isang salita, hindi ako magsasalita. Hindi ko ito babanggitin. Naayos na ang tungkol kay Liu Qi. Naayos na. Nagpadala na ako ng mga tao para balaan siya. Pumunta ngayon ang 2 iyon para hanapin si Liu Qi. Mukhang pinuntahan nila siya ng halos kalahating oras. Mukhang may nalaman na sila. Tingnan natin kung ano ang susunod niyang gagawin. Suriin muli ang lahat ng dokumento tungkol sa paglilipat ng tindahan noon. Siguraduhin walang kahit anong butas. Salamat, Attorney Zhang. Kapag nalaman ng kabilang panig na nagsalita ang saksi, maaari silang gumamit ng sukdulang paraan. Mag-ingat po kayo. Ate, ano ang susunod nating gagawin? Makikipagtulungan tayo sa iba pang biktimang negosyante para harapin si Jinping. At harapin siya ng direkta. Kahit ayaw niyang pumunta, mapipilitan siyang humarap. Ngayon naman, siya ang hindi mapakali. Buong gabi ko iyong pinag-isipan. Maaari bang bawiin muna ang testimonya? Pumasok kayo at maupo. Dahan-dahan lang po. Umupo ka muna. Dahan-dahan nating pag-usapan ito. Dumating na si Jinping. Nagdala ako ng pera para sa iyo. Kaunti lang. Gawin mo ng maayos ang simpleng trabahong ito. Liu Qi, huwag kang mag-alala. Naipanotaryo ko na ang iyong salaysay. Protektado ito ng batas. Hindi ito mababawi dahil lang nagbago ka ng isip. Pero sa kalagayan mo ngayon, mas kailangan mo ang proteksyon namin. 2 tao ang dumating kagabi. Tumayo sila sa tapat ng Zuji Baozi shop. Sinabi nilang kapag nangahas akong tumestigo, hindi na magiging maayos ang buhay ko. Natatakot ako. Hindi mo kailangang matakot. Sumama ka sa amin. Aayusin namin ang lahat. Magtago ka muna. Wala nang mang-aapi sa iyo. Bakit mo pa ako pinakikialaman kung ayaw mo naman? Bakit mo pa rin ako tinutulungan? Patawad, Tito Zhao. Hindi ko kayo naprotektahan noon. Ang nangyari noon ay hindi mo kayang pasanin mag-isa. Si Jinping ang tunay na dapat managot. Sapat nang handa kang lumantad at magsabi ng totoo. Sapat na iyon. Patawad. Patawad talaga. Ikinagagalak ko kayong makilala. Dahil narito na si Jin. Sabihin na natin ng direkta ang pakay natin. Haha, napakasarap sa pakiramdam. Nabalitaan kong kamakailan ay nag-ikot kayo sa Old Alley. At inaalam ang kalagayan ng matandang lalaki. Matagal na iyon. Bakit mo pa binubuhay, Jimmy? Tungkol ito sa mga nangyari kamakailan. Nagtatrabaho si Tito Zhou sa junkyard, nagbubuhat ng karton. At naghugas naman ng pinggan ang asawa niya sa isang kainan. Iyan ba ang tinatawag mong nakaraan lang? Matanda na si Lao Xiao. Hindi na niya kayang magluto ng bao. Naipasa na ang tindahan sa iba. Binayaran siya para sa kanyang pagtanda. Karaniwan lang iyan. Siya mismo ang kusang lumagda sa kontrata ng paglilipat noon. Nakasulat iyon sa papel at malinaw ang mga salita. Ngayon ay gusto mong balikan ang lumang usapan. Wala kang mapapala sa paggawa ng gulo. Kusa ba talaga niyang ginawa iyon? Kayo ang higit na nakaalam ng katotohanan. Abogado si Ina. Hindi ba? May pangalan din siya sa kabisera ng lalawigan. Maliit lang ang mundong ito. Kung ipagpipilitan mo pa ito, mahihirapan kang mabuhay sa industriyang ito. Paulit-ulit akong tinatakot ni Emily. Jin, paalala lang iyon. Ipinapakitid mo ang sarili mong daan, bata. Aamin si Liu Qi.
Noon, nagbayad kayo ng 200 yuan. At inutusan siyang guluhin ang Zuji Baozi shop. Nagkunwari siyang nasira ang tiyan matapos kumain doon. Salita lang iyon ng isang sugarol. Ano ang kredibilidad niyan? Wala man lang pirma ng otoridad sa inspeksyon. Isang hindi kilalang reklamo lang ang ginamit. Para paulit-ulit pagmultahin ang tindahang ilang dekada ng bukas. Hindi ba kapani-paniwala ang mga dokumento ni M. Jin? Nakipag-ugnayan na ako sa lahat ng negosyanteng ito. Handa silang magsanib puwersa. May sarili silang paliwanag. Jin, ang ahensyang gumawa ng pagsusuri ay sa inyo. Kaugnay na kumpanya rin ito ng inyong kumpanya. Ang itinakdang halaga ay mas mababa pa sa 0% ng presyo sa pamilihan. Sa tingin mo ba, makapagtatagal sa investigasyon ang mga peking dokumentong ito? Akala mo ba, kapag may hawak kang mga papeles, kaya mo na akong pabagsakin? Napakawalang muwang mo naman. Hindi kami narito para takutin ka, din. Jin, narito kami para sabihin sa iyo. Na ngayon naman ay ikaw ang haharap sa investigasyon. Ilang maliliit na tindahan na ba ang inagaw mo gamit ang ganitong mga pamamaraan? Ilang taong tapat na tulad ni Tito Zhao at Tita Huifang ang naloko? Malinaw sa sarili kong kalooban. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang. Tungkol iyon sa sinabi niya kanina. Hindi naman siguro puro salita lang iyon. Siguradong magpapanik siya at gagawa ng paraan. Nasa pangangalaga ni Lijun ang lahat ng ebidensya at dokumento. Abogado Zhang, kailangan kong maipunin agad ang lahat ng ito. A-archive at itago ang lahat ng ebidensya at dokumento. Mas maaga, mas mabuti. Makakapunta ka ba ngayon? Makakapunta ako. Natatakot ka ba sa magaspang na ugali niya? Hindi ako natatakot. Habang kasama ko sina Tito at Tita, hindi ako urong. Ako ang mag-iingat ng isang kopya. Itago ninyo ang isa para sa inyong sarili. Ibigay ang isa sa ikatlong partido para sa pag-archive. Sa ganitong paraan, kahit may mangyaring hindi inaasahan, hindi mawawala ang lahat ng ebidensya. Abogado Zhang. Pumunta si Jinping ngayon at pinagbantaan ako. Nagbanta siyang gagamit siya ng mga tauhan laban sa negosyo namin ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala, basta lumabag siya sa batas. Hindi siya palalampasin ng batas. Yifan, naaalala mo ba ang sapin sa sapatos na tinahi ni tita? 2 gabi niya iyong tinahi. Sa unang pagkakataon, tabingi ang pagkakagawa. Binaklas niya at inayos muli kaya sumakit ang mga binti niya. Hindi na siya makayuko ng maayos. Pero patuloy pa rin siyang nakaupo roon at tinatahi iyon para sa akin. Ate, nag-iisip ka na naman ng sobra. Hindi ako basta nag-iisip. Pinapaalalahanan ko lang ang sarili ko. Bawat araw na ipinagpapaliban natin, isang araw pang mahihirapan sina Tito at Tita. Ang ugat ng lahat ng ito ay si Jinping. Hindi ako makikipagpaligsahan sa kanya sa pagpapatagal. Kung ganoon, harapin natin siya agad at kumprontahin ng direkta. Walang hiya. Ilang bagay ba talaga ang hawak ng dalawang iyon? Ipinanotaryo na ang testimonya ni Liu Qi. Nakuha rin natin ang mga pahayag ng mga negosyante sa magkabilang panig ng tindahan. Mabuti, kailangan nating pagsama-samahin ang lahat. Hindi natin maaaring hayaang mabuo ang ebidensya bilang isang kumpletong hanay. Ayusin muna natin si Liu Qi. Pagkatapos, alamin natin kung ano ang lihim nilang inipon. May ipinadala na akong mga tao para balaan si Liu Qi. Hindi siya mangangahas magsalita ng basta-basta. Hindi siya mangangahas magsalita ng walang ingat. Naipanotaryo na ang buong testimonya niya. Sinasabi mong hindi siya mangangahas magsalita ng basta-basta. Magpadala ulit ng mga tao roon. Sabihin ninyo sa kanya na bawiin ang notaryadong pahayag. Kung babawiin niya iyon, siya mismo ang kailangang pumunta. Kung ganoon, siya mismo ang papuntahin. Kung gusto niyang bawiin, siya mismo ang gumawa. Kung hindi, habang buhay siyang mawawala ng lugar sa bayang ito. Tapos ka na, Boss Jin. Ikaw mismo ang pumunta at bawiin ang notaryadong pahayag. Kung hindi, habang buhay kang mawawala ng puwang sa bayang ito. Ikaw ang pumili. Hindi ko iyon kayang bawiin. Nasa kamay na ng abogado ang notaryadong dokumento. Problema mo na iyon. May sinabi si Boss Jin. Ito na ang huli mong pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti. Gunyan, maliit na renta lang naman. Nagpadala na naman si Jinping ng mga tao para takutin ako. Pinapapunta niya ako para bawiin ang notaryadong pahayag. Kapag hindi ko binawi, hindi niya ako pakakawalan. Lijun, nasaan ka ngayon? Nasa bahay ako. Nakalock na ba ng maayos? Nakalock na. Kahit sino ang kumatok, huwag mong bubuksan. Pupunta ako agad para sunduin ka. Pinipilit ni Jinping si Liu Qi na bawiin ang notaryadong pahayag. Hindi na makayanan ni Liu Qi. Pupuntahan ko siya. Sasama ako sa iyo. Ikaw ang maiwan at magbantay sa mga dokumento. Paano kung magpadala rin si Jinping ng mga tao rito? Mag-ingat ka.
Elma, Gu, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Umalis muna tayo rito. Maaaring bumalik anumang oras ang mga tauhan ni Jinpeng. Elma, Gu, muntik na akong pumayag. Kuya Liuqi, na ipanotaryo na ang iyong salaysay. Protektado ito ng batas. Kahit pilitin ka ni Jinpeng na bawiin ito, hindi mo na mababawi. Simula ngayon, dito ka muna tumira. Walang makakaalam kung nasaan ka. Kapag natapos na ang lahat ng ito, malaya ka na. Pero hindi basta susuko si Jinpeng. Hindi siya titigil ng ganoon na lang. Hindi rin kami. Sabihin mo lang ang katotohanan. Kami na ang bahala sa iba. Tumigil ka, huwag kang gagalaw. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Matanda, tatawag ako ng pulis, maghintay ka. Inutusan ako ni Jinpeng na pumunta rito. Inutusan kami ni Jinpeng na pumunta rito. Para sirain ang mga ebidensya. Tapos na si Boss Jin. Basta sirain lang ang mga dokumentong iyon. Bibigyan niya kami ng tig 100,000. Si Jinpeng mismo ang nagsabi. Hindi niya iyon sinabi ng personal. Ipinaabot lang iyon ng kanyang sekretarya. Pero alam naming iyon ang utos niya. Yifan, ayos ka lang ba? Ayos lang. Muntik lang siyang makatakas. Pero nahuli na siya. Nahuli na siya at umamin ang si Jinpeng ang nag-utos. Mas mabuti pa nga, ibig sabihin na tamaan natin ang kahinaan niya. May isa na namang ebidensya laban sa kanya. Sapat na ang mga ebidensyang ito. Buo na ang kadena ng ebidensya. Maaari na tayong dumaan sa formal na proseso ng batas. Bukod pa rito, pinaghihinalaan siyang pumasok sa bahay ng iba ng iligal ngayong araw. Sinadya niyang sirain ang mga ebidensya. Idagdag pa ang dati niyang pananakot sa mga saksi. Kapag pinagsama-sama, sapat na para makulong siya ng matagal. Boss Jin, nahuli na ang 2 taong iyon. Umamin na sila. Sinabi nilang ikaw ang nag-utos. At mukhang naunahan na rin nila ang abogado. Nakapagbackup na siya ng lahat ng ebidensya. At itinago sa ilang magkakaibang lugar. Sa investigasyon, lumabas na. Ano ba talaga ang balak niya? Mukhang balak niyang makipagsanib sa ibang negosyante para magsampa ng kaso. Magsampa ng kaso. Kontratang may itim na tinta sa puting papel. Akala niya mababawi pa niya iyon. Boss Jin, hindi lang ang kontrata ang hawak nila. May mga record ng mga reklamo, ulat ng investigasyon at mga saksi ni Liuqi. Pati ang mga salaysay ng 2 taong iyon kagabi. Ate, kinakabahan ka ba? Hindi naman. Parang may bumabara lang sa dibdib ko. Kapag naiisip ko ang maraming taong tiniis ni na tito at tita. Parang hindi ako makahinga. Ano man ang mangyari, kailangan nating ipaglaban ito. Ipaglalaban natin. Malapit na ang araw na iyon. Elma, Gu, Li ang apelyido ko. Noong araw, nagbukas ako ng tindahan ng pansit sa silangang bahagi ng Old Alley. Inagaw rin iyon ni Jinping gamit ang parehong mga pakana. Sa loob ng maraming taon, hindi ko malunok ang sama ng loob na ito. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon. Tito Li. Ngayon, sabihin natin ng malinaw ang lahat ng dapat sabihin. CJ. Kapag nasabi na natin ang lahat, wala na tayong dapat katakutan. Marami ng tao. Mas marami pa. Mukhang matagal mo nang pinaghandaan ito. Boss Jin, maupo ka. May ilang bagay akong gustong ipaliwanag sa harap ng lahat ngayon. Boss Jin, ito ang notarized na salaysay ni Liuqi. Inamin ni Liuqi na ikaw ang nag-utos sa kanya noon. Namanggulo sa Zuji Baozi shop. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, Liuqi. Binayaran ako ni Jinping para gawin iyon. Pinatikim niya ako sa harap ng tindahan. At nang marinig niya ang tungkol sa taho, lalo siyang nag-ingay. Kaya totoo ang sinabi ko tungkol sa mga siopao ngayon. Lasinggero at sinungaling si Liuqi. Nagsalita na ang 2 ito. Inamin nilang inutusan mo silang sirain ang ebidensya. Ginoong Jin, hindi pa rin ba kayo naniniwala? Personal nilang ginawa iyon. Wala akong kinalaman doon. May kaugnayan iyon sa inyo. Pinasok ng mga tauhan ninyo ang lugar kung saan ginagawa ang mga siopao at sinira ang ebidensya. May kaugnayan iyon sa inyo. Ginoong Jin, ito ang record ng dating reklamo laban sa Zuji Baozi shop. Walang tiyak na tala ng pagsusuri. Walang pirma ng nagsagawa ng inspeksyon. Isang hindi kilalang reklamo na punong-puno ng butas. Dahil dito, napasara ang isang tindahan. Paulit-ulit na pinagmulta ang tindahang mahigit 1 dekada ng bukas. At tuluyang nasira ang reputasyon nito. Walang mapapatunayan ang mga iyan. Lahat ng ito ay dahil sa panggigipit ninyo. Ganito rin ang nangyari sa tindahan ko. Una, may nagreklamo tungkol sa kalinisan. Pagkatapos, biglang tinaasa ng may-ari ang upa.
At sa huli, nagpadala kayo ng mga tao para sa pilitang angkinin ito. Eksaktong kapareho ng sinapit ni Tito Zhou. Ilang araw lang ang pagitan. Ganoon din ang nangyari sa pamilya ko. Ginoong Jin, ang presyong itinakda ninyo, pati ang presyo ng ibang tindahan sa lugar, ay wala pang 10% ng tunay na halaga sa pamilihan. Ang unang nagsuri ay tinatawag na Hengsin Assessment. Kalaunan, pinalitan nito ang pangalan at naging Hengsin Real Estate Consulting. Ang Million Enterprise ay nakarehistro sa ilalim ng inyong kumpanya. Ang ulat ng pagtatasa ay ginawa ng sarili ninyong kumpanya. Mula sa kaliwang kamay papunta sa kanang kamay. Ibinaba ninyo ang halaga ng tindahang talo na hanggang halos maging libre. Sa tingin ninyo, makakalusot sa pagsisiyasat ang mga materyales na ito. Ginoong Jin, kapag inilabas ang lahat ng ebidensyang ito, maliit ang sansa ninyong manalo. Ginoong Jin, sapat na. Huwag na kayong magsalita, lalo lamang itong makasasama sa inyo. Ginoong Jin, sa loob ng maraming taon, gamit ang inyong mga maruming pakana. Ilang maliliit na tindahan na ang nilamon ninyo. Dapat alam na alam ninyo iyon sa inyong konsensya. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Ang hinihingi namin ay ibalik ninyo ang tindahang kinuha ninyo noon. Nang walang kaltas kahit isang sentimo. At humingi kayo ng pampublikong tawad. Akala ba ninyo, Gineth, ilang pirasong papel lang ang sapat para humingi ako ng tawad? Hindi lamang ito ilang pirasong papel. Ito ay kumpletong susi sa ebidensya. Mga record ng reklamo, ulat ng pagtatasa, at mga inisyal na dokumento. Mga salaysay ng mga saksi at mga pulis na pumasok at sumira sa ebidensya. At magkasanib na patunay mula sa 7 o 8 negosyante. Ginoong Jin, kapag pinagsama-sama ang lahat ng iyan, ano sa palagay ninyo ang iisipin ng hukuman? Naku! Inaamin kong ako mismo ang nagplano ng lahat noon. Nagbayad ako ng mga taong gumawa ng masasamang reklamo at nakipagsabwatan sa may-ari para taasan ang upa. Pinilit ko si Tito Zhou na lagdaan ang hindi makatarungang kontrata ng paglilipa. Totoo ang lahat ng iyan. Handa akong ibalik ang pagmamay-ari ng tindahan. Babayaran ko ang lahat ng pinsala sa mga nakaraang taon ayon sa itinakda ng batas. At handa rin akong humingi ng pampublikong tawad. Hindi lamang ito tungkol sa aming dalawa. Ang katarungang hinihingi namin ay para sa lahat ng taong sinaktan ninyo sa pamamagitan ng inyong mga pakana. Lahat sila ay dapat makatanggap ng nararapat na katarungan. Tapos na. Tia, matagal na kayong residente ng Old Alley. Naaalala pa ba ninyo ang nangyari noon sa Zuji Baozi Shop? Naaalala mo pa ba? Paano kung malilimutan? Paanong hindi ko maaalala? Muling nagbukas ang tindahan ni Tito Zhou. Ang mga siopaw nito ang pinakamasarap sa buong eskinita. Pero nang dumating ang lalaking si Jinpeng, makalipas lamang ang mahigit 1 buwan, naglaho na ang isang napakagandang tindahan. Kung ganoon, bakit kayo handang humarap ngayon? Dahil nakabalik na ang 2 batang iyon. Ang 2 batang pinalaki ni Tito Zhou ay nagtagumpay sa labas. At nakita nilang nagpapalamig ng mga karton si Tito Zhou sa tapunan ng kalakal. Habang ang kanyang asawa naman ay naghugas ng pinggan sa isang karinderya. Ano ba ang ibig mong sabihin? Matanda na ako pero hindi ako natatakot. Kung kailangang sabihin, sabihin na natin. Napanood ko na ang balita. Lahat ng ginawa ni Jinpeng ay nabunyag na. Matagal na sanang nabunyag ang lahat. Sa mga nakaraang taon, ilang tindahan na ang nilamon niya. Ang sinapit ni Tito Zhou ang pinakamasakit isipin. Napakabuti niyang tao. Pero ganoon ang ginawa sa kanya. Talagang kahanga-hanga ang 2 batang iyon. Bumalik sila para ipaglaban ang katarungan para kay Tito Zhou. Napakahusay nila. Tumatawag po si Ginoong Jin sa bangko. Sinabi niyang muling susuriin ang pag-apruba sa pautang. Naiintindihan ko na. May sinabi rin ang kasosyo sa proyekto sa East Street. Pagkatapos nating ayusin ang mga bagay na ito, saka na natin pag-usapan. Naiintindihan ko na. Nandito na silang lahat, nandito na. Ginoong Jin, isinumite ng nagsasakdal ang kumpletong ebidensya. Ano po ang nais ninyong sabihin? Ako mismo ang nag-ayos ng lahat ng nangyari noon. Handa akong isa-isang isauli ang lahat ng ari-arian. Handa rin akong bayaran ang pinsalang idinulot sa mga nakaraang taon, ayon sa pamantayang itinakda ng hukuman. At handa rin akong humingi ng paumanhin sa publiko. Hindi lang ito usapin naming dalawa. Ang katarungang ito ay para sa lahat ng taong niloko ni Jinpeng. Lahat ng sinaktan niya gamit ang mga maruming pamamaraan ay dapat makatanggap nito. Ano na ang nangyari? Umamin na si Jinpeng. Ibabalik na ang tindahan. Sa wakas, may awa talaga ang langit. Ibabalik na sa atin ang tindahan, ate. Mabuti naman, Tito Zhou. Mabuti naman. Sa wakas, nalampasan mo rin ang lahat ng ito. Kayong mag-asawa, napakabuti ninyo. Tito Wang, noon ay ipinagtanggol ninyo siya at nagsalita para sa kanya.
Kinabukasan, pinagkalat pa ng mga tao ang masasamang usapan. Napagbintangan po kayo ng walang dahilan. Ano ba ang tawag ninyo sa napagbintangan? Kung ikukumpara sa sinapit ni Tito Zhao, maliit na bagay lang iyon. Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ko siya naipagtanggol ng mas madalas noon. Tito Wang, huwag po ninyong sisihin ang sarili ninyo. Ang mahalaga, maayos na ang lahat ngayon. Mag-asawa, umamin na si Jinping. Ibabalik na ang tindahan. Talaga bang maibabalik na ang tindahan? Totoo ba, mag-asawa? Maitatayo pa ba natin muli ang tindahang iyon? Maibabalik na talaga. Paano naman ang lumang karatula, nandoon pa ba? Itinabi iyon ni Ifan at ako para sa araw na ito. Tito. Naiintindihan ko na. Tito, tingnan ninyo ako. Ano bang tinitingnan mo? Hindi naman ako umiiyak. Umiiyak po kayo, Tito. Sino ang umiiyak na puwing lang ako sa alikabok? Kapag naitayo na ulit ang pasingawan, bubuhayin natin itong muli. Ako mismo ang magpapasingaw ng unang batch. Kung ganoon, sindihan natin muli ang apoy. Hindi dapat baguhin ng malaki ang ayos ng lumang tindahan. Lalo na ang pwesto ng pasingawan dapat manatili roon. Elmath, uso ngayon ang maliwanag at modernong disenyo. Gibain na lang natin at gumawa ng mas maganda. Bakit po ninyo gustong panatilihin ang lumang ayos? Dahil ang ayos na ito ang nagbibigay ng tunay na lasa. Pero bulok na at batik-batik na ang kahoy na balangkas. Hindi na ba ito papalitan? Hindi. Mas lalong nagiging makabuluhan habang tumatagal. Pati ang marka sa sulok ng pader, gusto kong manatili. Anong marka? Hindi ba iyon ay bahagi lang ng natuklap na palitada? Noong bata ako, doon ako sumasandal at naghihintay. Nabuo iyon habang minamasa ko ang mga siopao, kaya dapat manatili. Naiintindihan ko. Ate, magagamit pa ang lumang pasingawan. Hindi kailangang eksaktong magkapareho. Ang mahalaga ay malaman niyang ibinalik namin ang tindahan niya. Tito, ano na naman ang ginagawa ninyo? Hindi naman sa nangangati ang mga kamay ko. Gusto ko lang maghanda ng isang bandehan ng masa para masubukan. Gusto ko lang gumawa ng isang palanggana ng masa para masubukan ang kamay ko. Bukas na ang pagbubukas ng tindahan. Sakto, makakapag-practice ako. Ano nga ba ang sabi ng doktor? May problema sa gulugod at sakit sa tiyan. Hindi na pwedeng pilitin pa ang katawan. Maghanda ka na lang ng ilang tinapay. Gaano ba naman ito kapaguran? Ilang taon na, wala pa ring nagbago. Tito Zhao, ilang dekada nang hindi nagbago ang tatak na ito. Kung gusto mo talagang magluto ng mga siopao, hintayin mong gumaling ang katawan mo. Samahan ko kayong magluto, pwede ba? Sige na, hindi na ako magluluto. Sa araw ng pagbubukas, isang lutuan lang ang gagamitin ninyo. Isang lutuan lang, hindi pwede. Sige, isang lutuan na nga. Kung ganoon, magluto ka na lang ng mas marami. Mas marami ang iluto mo sa isang lutuan. Sabi ng doktor, Tito. Sige na, tama na. Isang lutuan lang talaga. Tito, kayo na po ang sumulat sa karatulang ito. Anak, hindi ko na kayang magsulat. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko na talaga kayang magsulat. Dahan-dahan lang po kayo. Huwag kayong magmadali. Hindi na ninyo kailangang maghirap ni Tito para buhayin kami. Kung hindi tayo kikita, bakit pa natin ito bubuksan? Napag-usapan na namin ni Ifan. Ang tindahang ito ay para na sa mga kapuspalad sa paligid. Magbibigay ito ng libre o murang almusal sa mga estudyante at matatanda. Tulad ng tahimik ninyong pagtulong noon sa akin at kay Ifan. Kayong magkapatid, sa akin ninyo natutunan ang lahat. Sa inyo po namin natutunan. Napakarami na ring taon ang lumipas. Ang sarap talagang panoorin si Lao Zhu habang sumusulat. Tingnan mo nga. Ang ganda talaga ng sulat ni Lao Zhu. Ano ang problema? Tabingi ang pagkakasulat. Tabingi nga, pero may sariling dating. Tito, pinaiiyak ninyo ako. Sino ang umiiyak na puwing lang ako sa usok ng tinta? Wala namang amoy ang tinta. Wala talaga, amuyin mo nga. Sige na, tama na. Masayang araw ngayon. Huwag nang umiyak. Nga. Halika. Tikman ninyo. Tingnan natin kung pumangit na ang luto ko. Kulang ang palaman. Kulang, pareho lang ang inilagay ko gaya ng dati. Mas makapal ang balat. Nagbago rin ang tekstura ng balat. Sanay na sanay ka nang magsalita. Hindi naman ako sanay magsalita. Ang luto mo ang pumangit. Ikaw talaga. Sadyang nang aasar si Tita Huifang. Masaya naman siyang kumakain. Hindi ko naman siya sinasadyang asarin. Bawat kain niya, sinasabi niyang hindi masarap. Pero siya rin ang pinakamaraming kinakain. Ha. Wala naman. Matagal ko na lang itong hinihintay. Maraming taon na mula nang sabay-sabay tayong kumain bilang pamilya. Mula ngayon, makakaupo na tayo araw-araw at sabay-sabay nakakain. Mabuti naman. Bukas na ang pagbubukas ng tindahan. Makinig kang mabuti. Isang lutuan lang ang gagamitin. Kahit isa, hindi pwedeng lumampas.
Naiintindihan ko, Tia Huifang. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ako na ang bahala. Maglalagay ako ng sili at paminta. Sisiguraduhin kong matitikman mo ang anghang. Ano ba ang ginagawa mo? Nagluluto ako ng mga siopao. Napagkasunduan na, isang lutuan lang. Alam ko, isang lutuan lang. Aba, kung paano ka gumawa, kung saan-saan mo inilalagay. Ako na ang mag-aayos ng mga basket. Hindi pantay ang pagkakaayos mo. Ako na. Kaya pa ba ng baywang mo? Ayos na ayos pa ang baywang ko. Bakit kagabi, kapag bumabaliktad ka, napapangiwi ka sa sakit? Panaginip lang iyon, hindi kasama. Ang sarap na ito, parang ang lasa noong araw. Yes galing sa ginisang bigot yan. Akin ang husay sa paggawa. Pwede bang pumalpak? Tito Zhao, naku, Tito Zhao. Tingnan mo, lalo ka talagang gumaling habang tumatanda. Ayan, lumabas na. Sulit ang lahat ng mga taong ito. Sulit saan? Magpapasingaw lang ng mga siopao, kailangan bang umabot sa ganito? Hindi lang basta umabot, sobra-sobra pa. Sobra talaga. Tito Zhao, binabati kita. Malaki ang pasasalamat naming lahat sa inyong dalawang anak. Tito Zhao, mabubuti rin ang mga anak na pinalaki ninyo, gaya ninyo. Hindi siya katulad ko. Noong tinulungan ko siya, nagkataon lang iyon. Pero siya, kung makabalik dito, wagas kong bumawi. Bumalik siya para tulungan ako. At gumawa pa ng napakalaking ingay. Hindi iyon basta ingay. Pagtanaw iyon ng utang na loob. Ako. Pumasok ka at kumain. Huwag kang mahiya. Ako na ang magbabayad. Hindi ko naman mabasa ang mga nakasulat. Libre para sa mga estudyanteng nangangailangan. Kumain ka muna ng busog bago umalis. Dahan-dahan lang sa pagkain. Kapag kulang, may dagdag pa. Salamat po, tita. Kumain lang, wag nang magreklamo. Itapon ang isang buong mesa ng tira-tira. Hindi dapat sinasayang ang pagkain. Tito, natakot mo naman ang mga bata. May nasabi ba akong mali? Hindi dapat sinasayang ang pagkain. Ano naman ang nakakatakot doon? Iyon nga. Ikaw na ang sumaway at magtaboy sa mga walang alam sa patakaran, gunyan. Mukhang marami ka talagang oras. Pinapagalitan ko sila para rin sa ikabubuti nila. Alam ko, alam ko. Pinakamamahal talaga ang taong mahilig mang-away. Sino ba ang hindi nakakaalam sa eskinita nating ito? May isang bagay po kayong kailangang isauli sa akin. Buksan ninyo po at tingnan. Nagpahanap ako sa isang tao sa buong lungsod, mahal. Sa wakas, nakahanap din ako ng isang eksaktong kapareho. Noong araw, ipinagbili ninyo ang jade na palawit para maipagamot ako. Hindi ko iyon kailanman nakalimutan. Sabi ko sa sarili ko, balang araw ay hanapin ko ito at ibabalik sa inyo. Bobo kang bata. Lumang palawit lang iyon, naaalala mo pa rin. Anak, pinalaki ninyo kami ng mahigit 10 taon. Ano ba ang halaga ng isang palawit? Bigay iyon sa akin ng nanay ko. Bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin, Hifang. Itabi mo ang palawit na ito. Baka kailanganin mo ito balang araw. Hahaplusin mo ito at maaalala mo ang iyong ina. Kaya kahit paano, nakaraos ako. Pagkaraan, bigla siyang nagkasakit. Wala akong magawa kundi isang laiyon. Sige na, tama na. Masayang araw ngayon. Bakit ka umiiyak? Sino bang umiiyak? Napuwing lang ako sa alikabok. Ayun, napuwing na naman sa alikabok. Ate, naaalala mo ba, hindi talaga namatay ang ilaw na ito. At hindi na ito mamamatay kailanman. Ate, naaalala mo ba? Ikaw, naaalala mo ba? Bunso, salamat sa pag-alala sa akin. Bakit napakabuti sa atin ni na Tito Zhao at Tita Huifang? Hindi mabibilang ang kabutihang ginawa nila. Hindi kailanman mababayaran ang utang na ito. Kaya patuloy tayong gaganti ng kabutihan. Gaya ng pagtulong sa atin ni na Tito at Tita noon. Ang isang tulong ay sinusuklian ng isa. Kung makatutulong tayo sa isang araw, tumulong tayo sa isang araw.